Alam mo, may mga panahon sa mundo ng teknolohiya na parang tahimik lang ang lahat sa ibabaw, pero sa ilalim grabe na pala ang alon. Parang dagat na mukhang kalmado, tapos maya-maya may paparating na bagyo na kayang tangayin pati bahay ng kapitbahay mong akala mo matibay na. Ganyan ngayon ang nangyayari sa Tsina dahil sa isang pangalang biglang sumulpot at pinagkakaguluhan ng mga negosyante, mga may-ari ng pagawaan, mga namumuhunan at pati mga tao sa pamahalaan. Ang pangalan ng hayop na to ay OpenClaw. Sa unang dinig, parang pangalan lang ng laruan o kaya bagong laro sa telepono. Pero, huwag ka magpaloko sa tunog. Hindi ito larong pang-aliw. Hindi rin ito simpleng kasangkapan na kayang magsulat ng tula o gumawa ng nakakatawang larawan. Ang OpenClaw ay parang utak na ikinakabit sa kamay na bakal ng mga robot para marunong silang gumalaw, humawak, magayos, magtimpla, magsalansan, at matutong umangkop sa tunay na mundo. Ibig sabihin, hindi na lang ito usapang matalino ang makina. Usapang marunong ng kumilos ang makina sa totoong buhay. At kapag umabot ka na sa ganyang punto, ibang antas na iyan. Hindi na chismis sa kanto. Yan na ang usapang kayang yumugyog sa buong daigdig ng pagawaan at kalakalan. Ang malupit dito, ang OpenClaw ay nasa anyong bukas na kodigo. Sa madaling sabi, hindi ito parang mamahaling kahon na kailangan mong bilhin ng napakamahal tapos bawal mong silipin ang loob. Hindi. Para itong lutong bahay na ulam na hindi lang ibinenta sa'yo, ibinigay pa pati ang receipt. Kaya ang daming maliliit at katamtamang laki ng gumagawa ng robot sa China ang biglang nabuhayan. Dati, kung gusto mong gumawa ng matalinong makinang gumagalaw, kailangan mong gumastos ng sobra-sobra sa sariling pangkat ng mga dalubhasa, sa mga taon ng pagsubok, sa napakahabang pagkakamali bago ka makabuo ng maayos na paraan ng pagkilos. Ngayon, dahil sa OpenClaw, may pundasyon ka na agad. Para kang gustong magtayo ng bahay pero imbes na magukay mula sa simula, may nakahanda ka ng matibay na haligi. Hindi pa tapos ang trabaho, oo, pero hindi ka na nagsisimula sa wala. At dyan nagsisimula ang tunay na kabaliwan. Kapag bumaba ang hirap ng pagpasok sa isang larangan, biglang dadami ang gustong pumasok. Parang may bagong kainan na hindi mahal pero masarap. Dati, tatlo lang ang pumipila, ngayon pati barangay tanod gustong umorder. Ganyan ang nangyayari sa larangan ng automatikong paggawa sa China. Dahil sa OpenClaw, ang napakamahal at napakakomplikadong bahagi ng pagpapatalino sa robot ay unti-unting nagiging mas abot kaya. Kaya ang pansin ngayon ng mga bagong negosyo ay lumipat. Imbes na ubusin ang pera sa pag-iisip kung paano gagalaw ang robot, na ilalagay nila ang puhunan sa mismong katawan ng makina, sa mga kasangkapang mekanikal, sa mga panukat, sa mga mata ng makina, sa lakas ng motor, at sa totoong pagpasok sa pamilihan. Pero bakit ba parang nauulol ang China rito? Bakit hindi ito simpleng uso lang na mabilis maglalaho? Kasi ang totoo, ang OpenClaw ay hindi lang sagot sa teknolohiyang tanong. Sagot ito sa mas malalim na problema ng lipunan at kabuhayan. Sa mahabang panahon, ang lakas ng China ay nakasalalay sa napakaraming manggagawang handang pumasok sa pagawaan sa mababang pasahod. Iyan ang lumang himala. Iyan ang lumang makina ng pag-angat nila. Pero ngayon, kumikirot na ang makinang iyan. Kumakaunti ang mga nasa wastong gulang para magtrabaho sa mga pagawaan, tumataas ang sahod, at ang mga kabataan ay hindi na basta-basta pumapayag na buong araw na paulit-ulit ang galaw sa ilalim ng ilaw na nakakasuya, lalo na kung may ibang landas silang pwedeng tahakin. At dito pumapasok ang katotohanan ng ayaw marinig ng maraming may-ari ng pagawaan, hindi na pwedeng umasa habang buhay sa murang tao. Darating talaga ang araw na kailangang pumili. Magbabago ka ba o magpapaiwan ka? Mag-aangkop ka ba o hihintayin mong lamunin ka ng mas mahusay sa'yo? Para sa China, ang sagot ay malinaw. Automatikong paggawa ang daan. Ang OpenClaw ang naging parang susi sa nakasarang pintuan. Dahil kung makakagawa ka ng robot na hindi lang sunod-sunuran, kundi marunong ding makibagay sa iba't ibang gawain, malaking bahagi ng kakulangan sa paggawa ay pwedeng takpan ng makina. Kaya ngayon, isipin mo ang tanawin. Sa isang dulo, mga paggawa ang naghahanap ng paraan para bumaba ang gastos at hindi mamatay sa labanan sa presyo. Sa kabila, isang kasangkapang may pangakong pababain ang gastos sa pagpapakilos ng robot. Sa gitna, mga taong may salapi na parang nakakita ng bagong gintong minahan. Ay nako, syempre dudumugin niyan. Ang mga namumuhunan sa bagong negosyo sa China ay hindi basta sumasali rito. Nagkakandara pa sila. Parang may libreng sakay pa uwi tapos iisa lang ang trisikad. Lahat gustong mauna. Kapag may isang bagong negosyong nagpakita na kaya nilang gumamit ng OpenClaw para sa robot sa bodega, sa kusina, sa paggawa ng pyesa, o sa pagsasama-sama ng maliliit na bahagi,
biglang lumalaki ang tingin ng mga tao sa kanila. Kahit minsan hindi pa klaro kung talagang kikita na agad, basta may pangakong kami ang susunod, may dumarating na salapi. At dito na nagsisimulang mga moy pait sa likod ng tamis. Dahil oo, may tunay na halaga ang teknolohiya. Pero kapag masyado nang mabilis ang pagbuhos ng puhunan, may panganib na pumasok ang mga puro kwento lang. Alam mo naman sa negosyo, may mga taong mahusay gumawa ng produkto at may mga taong mas mahusay gumawa ng presentasyon. Minsan, ang presentasyon mas makintab pa kaysa sa makina. Gayunman, hindi natin pwedeng maliitin ang tunay na dahilan kung bakit napakalakas ng hatak ng OpenClaw sa mga may-ari ng paggawaan. Dati, kapag gusto mong gawing mas automatiko ang linya ng paggawa, napakalaki ng paunang gastos. Bibili ka ng mamahaling robot mula sa ibang bansa, kukuha ka ng dalubhasa para turuan tong kumilos, magbabayad ka pa uli kapag nagbago ang anyo ng produkto mo. Ibig sabihin, sa bawat pagbabago ng disenyo, parang may panibagong butas sa bulsa mo. Sa mundo ng mabilis magbago ang uso, lalo na sa kagamitang elektroniko, iyan ang bangungot. Isang maling taya, ubos ang kita mo sa isang taon. Pero, sa pagpasok ng OpenClaw, unti-unting nababaligtad ang kwentong iyan. Ang talino ng paggalaw ay hindi na kailangang bilhin na parang banal na lihim mula sa iilang kumpanya lang. Kung bukas ang kodigo, mas marami ang makapag-aayos, makapagbabawas ng pagkakamali, at makapaglalapat sa iba't ibang gamit. Ibig sabihin, mas mabilis matutong gumalaw ang robot sa bagong gawain. Mas mabilis magpalit ng uri ng produksyon ang pagawaan. Mas bumababa ang pasanin ng bawat pagbabago. Sa negosyo, yan ang matinding bagay. Dahil ang pinakamahal sa marami ay hindi ang makina mismo, kundi ang kawalan ng kakayahang umangkop. Kapag matigas ka, nababasag ka. Kapag maliksi ka, nabubuhay ka. At huwag nating kalimutan ang epekto sa buong tanikala ng supply. Kapag dumami ang gustong gumamit ng robot, syempre hindi hangin ang kailangan. Kailangan ng motor. Kailangan ng panukat ng puwersa. Kailangan ng mga matang di camera. Kailangan ng mga bahaging mekanikal na kayang kumilos ng eksakto. Kailangan ng maliliit na utak sa loob ng makina. Kaya ang OpenClaw, kahit mukhang usapang kodigo lang, ang epekto niyan ay parang naghagis ka ng bato sa lawa. Ang unang ngalon, software, ang pangalawa mga robot. Ang pangatlo, mga pyesa. Ang pangapat, mga minahan, ngehilaw na sangkap. Ang panlima, mga bangko at mga pamilihan ng sapi. Aba, iisang bato lang pero ang lawak ng gulo. Dito, mas lalong lumalakas ang posisyon ng Sina. Dahil hindi lang sila basta tagapagtipon ng mga bahaging gawa ng iba. Malaki ang kakayahan nilang gumawa mismo ng maraming sangkap sa loob ng bansa. Kapag pinagsama mo ang books na kodigo, murang kakayahang gumawa ng bahagi, napakalaking sukat ng pamilihan, at suportang pampamahalaan, mabubuo ang isang ekosistemang napakahirap tapatan. Para iyang palengke na hindi lang may murang gulay, may karne, may isda, may nagtitinda pa ng kalan at kubyerto sa iisang lugar. Kaya ang sino mang gustong magnegosyo, dun na pupunta. Ganun kalakas ang hatak ng kumpletong kapaligiran. Ngayon, may isa pang mahalagang punto. Sa kanluran, maraming malaking kumpanya ang gustong sarado ang lahat. Sila ang may hawak ng software. Sila ang may hawak ng makina. Sila rin ang magdidikta kung kailan ka pwedeng mag-ayos, kailan ka pwedeng magpalit, at kung magkano ang babayaran mo. Para kang nangungupahan sa bahay na pati bintana, bawal mong baguhin kahit sobrang init na sa loob. Sa unang tingin, maganda iyon dahil kontrolado ang lahat. Maayos, pulido, pino, pero ang kapalit niyan ay kabagalan sa paglawak at sobrang taas ng halaga. Ang modelong dala ng OpenClaw ay kabaligtaran. Sa halip na iilang kumpanya lang ang gumagalaw, libo-libo ang pwedeng sumali. At kapag libo-libo ang tumutulong, mas mabilis lumalago ang kakayahan ng sistema. May mag-aayos ng pagkakamali. May magdaragdag ng bagong galaw. May maglalapat sa mga gamit na hindi pa naisip ng orihinal na gumawa. Para itong piyesta na lahat may dalang ulam, kapag iisa lang ang nagluto, iisa lang ang putahe. Kapag buong baryo ang sumali, busog lahat at may pampabaon pa. Ganyan ang lakas ng books na kapaligiran kapag tumama sa tamang panahon. Siyempre, hindi rin bulag ang pamahalaan ng China sa mas malaking larawan. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit silang natamaan ng mga paghihigpit mula sa ibang bansa, lalo na sa mga teknolohiyang mahalaga sa kinabukasan. Kaya malinaw sa kanila na kung sa mismong puso ng bagong panahon ay aasa pa rin sila sa banyagang kamay, delikado iyon. Ang OpenClaw, sa ganitong pagtingin ay hindi lang proyekto ng negosyo. Isa rin tong pananggalang. Kapag ang pamantayan sa paggalaw ng robot sa hinaharap ay nakaugat sa sistemang malapit sa kanila, mas ligtas ang daan nila sa paglago.
Mas kaya nilang buuin ang sariling haligi. Mas kaunti ang takot na biglang maputulan ng hininga dahil sa kagustuhan ng iba. May isa pang dahilan kung bakit baliw na baliw ang mga namumuhunan dito at ito ang dahilan na tahimik pero napakapanganib sa mga mahuhuli. Ang tawag natin dito, paikot na lakas ng datos. Sa simpleng salita, habang mas maraming robot ang gumagamit ng OpenClaw, mas maraming tunay na karanasan ang naipon ng sistema. Paano humawak ng marupok na bagay? Paano magbuhat ng mabigat? Paano umiwas sa sagabal? Paano kumilos kapag hindi eksaktong pare-pareho ang ayos ng material? Hindi madaling makuha ang ganitong datos. Hindi ito katulad ng pangungopya ng mga salita mula sa daigdig ng internet. Ito ay datos na galing sa totoong galaw, totoong bigat, totoong bangga, totoong pagkadulas, totoong pagkakamali. At sa larangan ng makinang gumagalaw sa tunay na mundo, ang totoong pagkakamali ay mahalagang guro. Kapag natutunan ng isang sistema kung paano hindi mabasag ang itlog, kung paano hindi madurog ang prutas, kung paano hindi sumobra ang higpit sa tornilyo, napakahalaga niyan. Sa bawat dagdag na robot na gumagamit ng OpenClaw, tumatalino pa to. Sa bawat talino nito, dumarami pa ang gustong gumamit. Kapag dumami pa ang gustong gumamit, dumarami uli ang datos. Ayun, paikot-ikot. Parang tindahang mas masarap habang mas rami ang suki dahil mas kaya nang bumili ng mas magandang sangkap, kaya mas sumasarap, kaya mas dumarami ang suki. Ganyan din iyan pero sa antas ng industriya. Kaya hindi katakatakang pati pamilihang sapis at sina ay parang nasapian ng espiritu ng kasabikan. Maraming kumpanyang may kahit kaunting ugnay sa robot, sa mga bahaging mekanikal, sa mga panukat, sa mga mata ng makina, at sa mga serbisyong may kinalaman sa automatikong paggawa ang biglang tumaas ang halaga. Ang salapi ay lumilipat mula sa mga lumang larangan na nalulunod na sa problema patungo sa mga bagong larangang may pangakong ito ang bukas. Sa papel, mukhang napakaganda, pero sa tunay na buhay, dyan din nagtatago ang panganib. Dahil kapag lahat gustong pumasok sa iisang pinto, may mga natatapakan. At may mga kumpanyang sasakay lang sa pangalam kahit wala namang matibay na pundasyon. Sa madaling sabi, may dalawang klase ng nakikinabang sa isang pagkahumaling. Una, yung tunay na may kakayahan. Ikalawa, yung mahusay magkunwari. At sa gitna ng ingay, napakahirap minsan tukuyin kung sino ang alin. Kaya ang tanong, revolusyon ba talaga ito? O bula lang na pwedeng pumutok? Ang sagot, maaring pareho. Oo, may tunay na pagbabagong nagaganap. Oo, may mababago sa buong daigdig ng paggawa. Pero oo rin, maraming sasabay ng sobra, magpapalaki ng pangako, at baka bumagsak kapag humina ang daloy ng salapi. Dahil wag nating kalimutan, kahit books ang kodigo, hindi ibig sabihin libre ang lahat. Napakamahal pa rin ang pagbuo ng tunay na mahusay na robot. Kailangan mo ng magagaling na tao. Kailangan mo ng lugar para magsubok. Kailangan mo ng mga makina para sanayin ang mga modelo. Kailangan mo ng kuryente, kagamitan, oras at tiyaga. At higit sa lahat, kailangan mo ng pasinsiya ng mga namumuhunan. Ang problema, ang pasinsiya ng mga taong may salapi ay parang kape sa umaga. Minsan mainit, minsan mapait, minsan mabilis lumamig. Kapag nanatiling mataas ang halaga ng paghihiram ng salapi sa daigdig o kung humina ang bilihan ng tao sa iba't ibang bansa, pwedeng manginig ang maraming bagong negosyo sa larangang ito. Dahil kung hindi pa malinaw ang kita mo pero malaki ang gastos mo buwan-buwan, delikado ka. At maraming negosyong nakasakay sa OpenClaw ang nasa ganitong kalagayan. Maganda ang kwento, matunog ang pangalan, pero hindi pa patunay ang palakpak sa totoong kita. Sa negosyo, hindi ka nabubuhay sa palakpak, nabubuhay ka sa pumapasok na salapi. Ngunit sabihin nating malagpasan nila ang yugto ng pagsubok. Sabihin nating gumana ang OpenClaw ng malawakan. Aba, ibang usapan na iyan. Dahil kapag ang mga paggawaan sa Tsina ay nakapagpapatakbo ng napakaraming robot na kayang gumalaw ng pahinga ng halos walang pahinga, babagsak ng husto ang gastos sa paggawa. At kapag bumaba ang gastos, kaya nilang magbenta ng mas mura. Kapag mas mura at maayos ang kalidad, dudumugin ng daigdig ang produkto nila. At kapag nangyari iyon, hindi lang China ang magbabago. Mababago ang takbo ng kalakalan ng buong mundo. Isipin mo, ang mga bansang matagal nang umaasa sa murang lakas paggawa bilang pang-akit sa mga paggawaan ay biglang masasapawan ng modelong hindi na tao ang pangunahing puhunan kundi mahusay at murang automatikong paggawa. Ang lumang tanong na, saan mas mababa ang sahod? Ay mapapalitan ng bagong tanong na, saan pinakamatibay at pinakamura ang ekosistema ng robot? At kapag iyon na ang naging tanong,
Malaki ang bentahe ng lugar na may kumpletong tanikala ng supply, may malawak na pamilihan, may suportang pampamahalaan at may books na pamantayang mabilis lumawak. Doon lumalamang ang China. At dito na tayo dapat matauhan bilang mga Pilipino. Kasi pwede nating sabihin malayo iyan, problema nila iyan, usapan nila iyan, pero hindi ganun kasimple. Ang bawat malaking paggalaw sa paggawa at kalakalan sa Asya ay may epekto sa Pilipinas. Kapag ang mga pagawaan ng daigdig ay mas lalong nakasentro sa mga lugar na may mas mahusay na automatikong kakayahan, kailangang tanungin ng Pilipinas ang sarili niya, saan tayo tatayo? Aasa ba tayo habang buhay sa murang paggawa? O magsisimula ba tayong mag-ipon ng kakayahang teknikal, magturo ng mas maraming inhinyerong mekanikal at panglikhang talino, at maghanda para sa panahong hindi sapat ang sipag kung kulang ka sa kasangkapan? Dahil ang totoo, may pagkakataon din para sa atin. Kung bukas ang kodigo, hindi ibig sabihin China lang ang pwedeng makinabang. Ang sinumang may talino, tiyaga at malinaw na patakaran ay pwedeng sumali. Ang problema, hindi sapat ang bahala na. Hindi pwedeng puro tayo paghanga sa labas. Kailangan natin ng malinaw na hakbang. Kailangan ng mga pamantasan na mas malapit sa tunay na pangangailangan ng industriya. Kailangan ng mga negosyo na handang sumubok sa automatikong paraan. Kailangan ng pamahalaan na hindi mabagal gumalaw na parang pila sa opisina kapag tanghali na. Kung mabagal tayo, baka dumating ang araw na ang buong laro ay nagbago na tapos tayo naghahanap pa rin ng ballpen. May isa pang malaking pagbabagong dala ng OpenClaw na bihira pag-usapan ng karaniwang tao. Ito ang pagbabago sa paraan ng paggamit sa robot. Dati, kung gusto mong gumamit ng makinang automatiko, madalas kailangan mong bilhin ang buong sistema. Malaki ang isang bagsakang gastos. Mabigat sa negosyo. Pero habang mas nagiging pamantayan ang pagkakabuo at pagkilos ng mga makinang ito, pwedeng dumami ang modelong inuupahan na lang ang robot ayon sa oras, dami ng gawa, o haba ng gamit. Para iyong hindi ka bibili ng truck, uupa ka na lang kapag kailangan. Kapag ganito ang nangyari, mas maraming maliliit na negosyo ang magkakaroon ng daan papasok sa automatikong paggawa. Hindi na pang malakihang kumpanya lang ang laban. At kung mangyari iyan, mas lalo pang bibilis ang paglaganap. Dahil ang hadlang ay hindi na wala akong milyon para bumili kundi handa ba akong umangkop. Kapag ang tanong ay umabot sa ganyang anyo, mas maraming sasagot ng oo. At kapag mas maraming sasagot ng oo, mas bibilis ang pag-ikot ng buong ekosistema. Kaya makikita mo, hindi lang to usapang makina. Usapan ito ng bagong kaayusan, sa paggawa, sa puhunan, sa pagkuha ng kita, at sa kapangyarihang pangkabuhayan. Siyempre may takot dito. At hindi pwedeng ikaila yon. Kapag mas maraming gawain ang kayang gawin ng robot, ano ang mangyayari sa mga taong dating gumagawa niyon? Iyan ang tanong na parang laging nasa likod ng silid kahit walang gustong tumingin. Ang totoo, hindi pare-pareho ang sagot. May trabahong mababawasan. May trabahong mawawala. May mga bagong trabahong lilitaw. Ang problema, ang paglipat mula sa luma patungo sa bago ay hindi laging banayad. Parang paglipat ng bahay sa gitna ng ulan. Oo, makakarating ka, pero siguradong may mababasa, may mayayamot, at may mawawalan ng tsinelas. Kaya ang tunay na usapan dito ay tidak lang ang galing ng OpenClaw. Ang tunay na usapan ay sino ang handa sa bagong mundong dala nito. Dahil sa dulo, ang teknolohiya ay hindi parang himala na basta lang bumabagsak mula sa langit na pantay ang biyaya. Ito ay kasangkapan. At tulad ng anumang kasangkapan, mas nakikinabang ang handa kaysa sa nagugulat. Ang may plano kaysa sa nakatunganga. Ang may disiplina kaysa sa puro hula. Kaya kung titingnan mo ng maigi, ang OpenClaw ay parang salamin ng kasalukuyang laban sa daigdig. Laban ito sa pagitan ng lumang paraan at bagong paraan. Laban ito sa pagitan ng pagsasarili at pag-asa sa iba. Laban ito sa pagitan ng saradong daan at bukas na paglawak. Laban ito sa pagitan ng bansang mabilis tumugon at bansang mahilig mag-isip ng napakatagal hanggang maunahan na ng lahat. At sa gitna ng lahat ng iyan, may isang simpleng katotohanan. Ang sino mang makapagpapatalino sa paggalaw ng makina sa murang halaga ay magkakaroon ng napakalaking bentahe sa darating na mga taon. Hindi ito basta uso. Hindi ito simpleng palakpakan sa pagtitipon ng mga negosyante. Hindi ito kwento ng ilang henyo lang na naglalaro sa loob ng silid na malamig. Ito ay malalim na pagbabago sa mismong ugat ng paggawa. Kapag ang utak ng makina ay naging mas bukas, mas mura, at mas madaling ikabit sa tunay na mundo, ang dating imposible ay nagiging pang-araw-araw. At kapag ang imposible ay naging pang-araw-araw, doon nagsisimulang magbago ang lipunan, presyo, trabaho, kapangyarihan, at direksyon ng mga bansa.
Kaya sa huli, ang tanong ay hindi na kung bakit pinagkakaguluhan ng China ang Open Cloud. Mas malinaw na ngayon ang sagot. Pinagkakaguluhan nila ito dahil nakita nilang ito ang tulay sa pagitan ng problema nila ngayon at ng kapangyarihan nilang gusto sa hinaharap. Sagot ito sa kakulangan sa manggagawa. Sagot ito sa tumataas na gastos. Sagot ito sa takot na mahuli sa pandaigdigang tunggalian sa teknolohiya. Sagot ito sa pangangailangang magtayo ng sariling haligi. At para sa mga may salapi, ito rin ang bagong altar na gusto nilang lagyan ng handog dahil baka dito raw manggaling ang susunod na dambuhalang kita. Pero tulad ng lahat ng malalaking alon, may dadalhin itong biyaya at may aanurin din. May yayaman, may mabibigo, may makakaintindi agad. May magpapanggap na naiintindihan nila kahit hindi naman. May mga bansang kikilos ng maaga. May mga bansang mahihimasmasan na lang kapag sila nang nalalamangan. Sa ganitong panahon, ang pinakadelikadong ugali ay hindi ang magkamali. Ang pinakadelikadong ugali ay ang magkunwaring walang nagbabago. At kung may isang bagay tayong dapat tandaan, ito iyon. Ang susunod na malalaking laban sa kabuhayan ng daigdig ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may murang lupa, murang tao o murang buwis. Mas lalo na itong magiging laban ng kung sino ang may pinakamatalinong paggawaan, pinakamabilis matuto, at pinakamurang paraan para gawing kilos ang talino. Sa laban na iyon, ang open claw ay hindi basta kalahok. Malaki ang tsansang isa ito sa mga magiging batayang pangalan ng bagong panahon. Kaya habang ang iba ay tumitingin dito na parang isa lang na bagong uso sa teknolohiya, mas mabuting tingnan natin ito ng mas malalim. Dahil minsan, ang bagay na mukhang piraso lang ng software ay siya palang gatilyo ng malawakang pagbabago sa halaga ng paggawa, sa hugis ng kalakalan, at sa balanse ng kapangyarihan ng mga bansa. At kapag dumating ang araw na ang mga makinang natuto sa ilalim ng ganitong sistema ang bumuo ng malaking bahagi ng mga gamit sa paligid natin, saka lang maiisip ng marami, "Hay, kaya pala ang ingay noon." Pero sa totoo lang, sa araw na iyon, huli na para magulat. Panahon na para humabol. Iyan ang dahilan kung bakit ang kwento ng Open Claw ay hindi lang kwento ng China. Kwento rin ito ng lahat ng bansang gustong manatiling mahalaga sa darating na daigdig. Kwento ito ng mga manggagawa, negosyante, guro, mag-aaral at pinuno. Kwento ito ng tanong kung sino ang handang matuto bago pilitin ng pangyayari. At sa mundong mabilis magbago, madalas ang nauuna ay hindi yung pinakamalaki o pinakaamiingay. Ang nauuna ay yung nakakakita agad kung saan papunta ang agos at marunong sumakay bago pa.